Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may candy lang ako guys. I-share ko sa inyo yung dahilan kung bakit madami pa rin akong customer dito sa tindahan. So magpa-pricing tips tayo kasi ang i-share ko sa inyo guys is kung paano ako magpresyo sa aking mga paninda dito sa tindahan. So ito guys kasi alam nyo na siguro guys kung saan iikot yung topic natin today about sa pagpepresyo ng mga paninda. Yan kasi yung number one mga kasari na dahilan kung bakit madami pa din akong customer dito. Sobrang daming nagsasabi na customer kaya daw sila dito bumibili dahil mura kesa sa ibang tindahan. And that's a compliment naman mga kasari. Kaya mine-maintain ko na mura akong magpresyo pero may tinutubo pa rin naman po kahit papano. Pabili. Ano yun? May baking powder ka na siya. May yung red yung pampalsa. So, ayan po mga kasari. Let's start. Meron lang bumili kaya nahinto ako. So, sana ay nakikita nyo ako at naririnig kasi medyo maingay yung paligid. So, mga kasari, isa sa nakakahatak ng customer is kapag mura yung iyong mga paninda. So, paano nga ba ako magpresyo ng aking mga paninda? So, most of the time, mga kasari, hindi po ako sumusunod dun sa 10%, 15%, 20%, or 30%. Bihira lang. Depende sa item kung mataas yung puhunan. Pero may certain item na fast moving dito or ang taas ng puhunan na talagang nagpapatong ako, mga kasari, ng 15% to 20%. Pero, meron din namang 12%. Ito po ay yung mga paninda po nating alak. So, meron po akong mga alak na 12% lang ang patong. May mga alak naman na nasa 15%. May mga alak naman na nasa 20%. Iba-iba mga kasari. Pero kapag yung item kasi is mahal, tulad ng Alfonso. Ang Alfonso guys, ang patong ko lang sa Alfonso, sa pagkakaalam ko, 12% lang po ang patong ko. Kasi kapag nag 20% ka, sobrang laki na ng tubo mo at baka masita ka na ng customer at makompare ka pa sa ibang tindahan. Ba't ganyan kamahal yung Alfonso mo dun sa kabila, magkano lang? So, wag tayong hahantong sa ganun kasi tayo, nasasaktan tayo, 'di ba mga kasari, kapag nako-compare yung pagpepresyo natin sa ibang tindahan. 'Di ba? Sumasama yung loob natin at minsan naiirita or nagagalit pa tayo kay customer. Sasabihin natin, mura pala doon, di doon ka bumili. 'Di ba? So, mahirap kapag overpricing. So, sa mga alak lang ako guys, nagaano talaga ng mga percent. Pero may mga certain na dalata naman na tulad ng Pure Foods Corn Beef. Diyan tayo talaga merong patong na 10%. Mahal yung puhunan niya, pero kapag pinatungan mo ng 10%, medyo okay na rin naman yung tubo mo. So, sa mga delata mga kasari, ayan. So, sa mga delata natin, ang halos na patong ko lamang po dyan is 10% and above. Mga nasa 10 to 15% yung patong po natin sa mga delata. Pero halos nasa 3 pesos, 4 pesos, up to 5 pesos. Ganyan lang po yung patong natin sa mga delata. Kasi ang mga delata naman na tinitinda ko dito mga kasari, yan talaga yung mga hinahanap ng customer ko dito. So mga fast moving po yan lahat. Hindi po ako nagtitinda ng mga delata na hindi naman fast moving. So kung magtitinda man ako, 2 or 3 peraso lang. Ganun lang guys yung technique ko dito. Sa pagpa-pricing ko naman po mga kasari ng mga kape. Yan, yung mga kape natin. So, balita ko sa ibang tindahan, ang bentahan na daw ng mga kape dyan sa labas, 18 pesos, 16 pesos, ganyan. So, ako po, ang bentahan ko pa rin po mga kasari ng kape na mga twin pack ay 15 pesos. So, nung nakaraan lamang, ito patunay na, yung isa kong customer dito guys, tinanong ako kung magkano ang bentahan ko ng creamy white na twin pack. Sabi ko, 15 pesos pa din. So, sabi niya, magkano daw yung tinutubo ko? Sabi ko, nasa piso lang, tsaka sentimo, ganun. Bakit daw dito sa kabila, nung bumili daw siya nung wala akong creamy white, 18 pesos daw ang bili niya. So, sabi ko, hindi ko lang alam kasi siguro dahil nangungupahan, hindi pwedeng magbaba ng presyo. Ganun kasi guys yung nagiging dahilan din minsan kung bakit nagkakaiba-iba yung presyo ng mga sari-sari store. So, ayun.
Sabi ko, ako naman, okay na ako doon sa tubo na yon, as long as mapapaubos ko ng mabilis, 'di ba? So, sabi ko, piso at sentimo lang yung patong ko doon. Sabi niya, kaya nga dito ko, sabi niya, kaya nga dito ko lagi bumibili, sabi niya ganun. Tapos sa din, nako-compare din nila mga kasari sa mantika. Yung isang bottle ng gin na mantika, 40 pesos pa din sa labas, ako 36 pesos. So, bala ko na din guys kasi bumababa naman pa konti-konti yung presyo ng mantika. So, ayun, nagbababa ako guys ng baka maging 35 na lang yung ko. Pag nagbaba pa ulit next week, baka doon na ako magpatupad na 35 na lang yung isang bote ng mantika para naman matuwa-tuwa din mga kasari si customer, at number 1 din yan na nakakahatak ng customer, yung mura kang magpresyo pero may tubo kahit papano. So sa pagpa-pricing ko naman, dumaan yung pamangkin ko, ano pa ba, sa sigarilyo dyan. Sa sigarilyo mga kasari, SRP lang po tayo, kaya kahit nagbebenta si partner dito, talaga napapansin niya, napakalakas talaga ng sigarilyo dito sabi niyang ganun sa akin nung nakaraan. Kasi ako guys, may ginagawa ako sa loob, siya yung pinagbabantay ko kapag busy ako sa gawaing bahay. So, ang lakas talaga ng yosi dito, sabi ganun ni partner. Sabi ko, syempre, yung bentahan natin ay mura lang, unlike sa ibang sari-sari store. Sa iba kasi guys, ang Camel ay 8 pesos, sa atin ay SRP lamang na 7 pesos. Tapos, sa ibang store, ang Marlboro ay 12. Dapat nga ang Marlboro 9 pesos pa din, pero ginawa ko ng 10 pesos dahil matagal nang nag 10 pesos yung ibang tindahan dito. At yung ibang tindahan nga dito, 12 pesos, 11 pesos na ang isang stick ng Marlboro. So, nag 10 pesos ako sa Marlboro. At namumurahan na dun guys yung mga customer ko. Kasi yun talaga yung parang pinakaano na talaga ng Marlboro kasi ang Winston 9 pesos na SRP yun. So, ayun, yung Chester natin, 8 sa iba, sa atin 7 lang. So, sa paraan kasi mga kasari na mura tayong mag-pricing, ang mga customer kasi gusto talaga na mura ang nabibilhan nila or mura talaga yung mga paninda. Kasi kahit sabihin nating piso lang yung matitipid nila, pero kung ilang stick naman yung bibilhin nila, 'di ba? Kada stick piso yung masisave nila. 'Di ba? Makakabili pa sila ng candy, ng isang magic sarap, kumbaga kung 6 yung bibilhin na stick, 'di ba? So, napakalaking tulong 'yun sa kanila. Kaya wag nating nilalang mga kasari yung masisave nila na piso, 2 piso, 5 piso, 'di ba? Kapag sa sari-sari store natin sila bumili, na mura yung bentahan natin. So, ayun nga, sa pagpa-pricing naman po natin mga kasari ng chichirya, ayan, kapag ang chichirya ay nasa 7 something ang puhunan, 10 pesos na guys. Kapag nasa 6 point something, 10 pesos ko na din. 10 pesos na din mga kasari lahat ng mga maliliit kong chichirya, except sa pillows, kasi mahal ang puhunan ng pillows. Nasa 9 pesos na ang puhunan ng pillows, kaya 11 pesos ang pillows ko. So, ganun guys akong mag-pricing. Sa mga naman, soft drinks, sa mismo, ayan, madami pa rin nagtatanong, pabili nga po ng mismo, magkano po? Alam naman nila na 20 pesos pa rin, pero siguro may nabibilhan sila minsan, 22, 25, ganyan yung bentahan talaga sa labas ng mga mismo. Pero sa akin guys, okay na ako sa 20 pesos. May tubo na rin naman na 4 point something sa mismo. So, ganyan ako guys mag-pricing sa aking mga paninda. Isa pang item dito na natutuwa si customer at minsan labis talaga yung binabayad nila, siguro nakakabili sila sa iba, yung Max Glow na maliit. Yan, eto guys. Itong Max Glow na to. Ito kasi sa akin mga kasari ay 20 pesos lamang. Pero pagdating dyan sa labas, lahat ng mga tindahan dyan, 25 na ito. Kasi dahil meron po akong nabibilhan na mura, na ang puhunan lang po nito ay nasa kulang-kulang 15. So, nagpatong lang po ako ng 5 piso. Okay na ako sa 5 piso. So, 20 pesos po talaga yung bentahan ko po nito. Sila kasi guys, hindi sila kumukuha dito sa kinukuhanan ko nito. Sa palengke mismo sila bumibili. Sa palengke may patong na. So, nabibili daw nila ng 20 or 22. So, may 3 lang sila or 5. Kaya 25 yung bentahan nila. So, ganun ako guys
mag-pricing. Minsan, nalalaman ko na lang sa mga customer. Minsan, hindi naman 'di ba ako naglalabas. So, nalalaman ko na lang sa customer na, ganun ang presyo sa ibang tindahan. So, ako naman, kapag nalaman ko yung presyo sa ibang tindahan, hindi naman ako nag-a-adjust. Kasi alam ko naman na mas mura yung aking bentahan. Hindi kasi ako gahaman guys sa pagpepresyo. Kaya yun din siguro yung minahal ng mga customer ko, yung mga dati kong customer dito pa rin bumibili. At may mga bago na rin bumibili. May mga bago na rin tayong suki, may mga bagong customer na dati dinadaan-daanan lang tayo, pero ngayon dito na sila bumibili kasi na-discover nila na mura tayong magpresyo. Yun guys, yung kahalagahan na mura tayong magpresyo sa ating mga paninda. At yun din yung dahilan kung bakit madami pa rin akong customer hanggang ngayon na mag-iilang taon na ang ating sari-sari store. Nag-start tayo noong 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sa 7 years na po this coming October, last week of October. Sa pagkakatanda ko, ang anniversary talaga ng tindahan is October 29. Yun talaga guys, ako nag-start 28 or 29 ganyan. So, yun lamang po mga kasari yung aking pagpa-pricing. Sa mga powder naman, share ko din sa inyo yung mga syrup. Sa ibang tindahan po, 9 pesos na yan. Pero sa akin, 8 pesos. Dahil yung puhunan ng powder ay 6.44, ganyan, 6.43. So, piso at sentimo lang din yung patong ko. So, sa iba 9. Kaya yung mga powder ko, sobrang mabenta dito. Lalo yung syrup. May dumaan lang guys na magtataho. Kaya nag-iingay si Basha. So, yun lang naman mga kasari yung about sa pagpa-pricing ko. Yung mga biskwit ko, yung mga Baji bar, ganyan, tagta 10 pesos na yan. Yung mga Watataps, yung mga Dewberry, ganyan. Yung tago-8 ko is yung mga Hansel, Skyflakes, Rebisco. Yan yung mga tago-8 ko. Wala na po akong tag-7 na biskwit. 'Di ba? Yung iba nga may tag-7 pa na biskwit, 'di ba? Pero yung sari-sari store natin wala na, pero namumurahan pa rin sa pagpa-pricing natin yung mga customer, 'di ba? So, siguro sa ibang lugar nga talaga nagkakaiba-iba din talaga yung puhunan. Siyempre, pati yung bentahan ng mga sari-sari store owner. So, yun lang naman mga kasari ang masishare ko sa inyo na pricing tips. Hindi talaga ako sobrang laking magpatong sa mga items. Ayan, lalo sa mga nakakain. Kumbaga, sa mga non-food items, hindi rin ako masyadong malaking magpatong. Sa ano lang talaga ako, sa alak. Ayan, dyan talaga ako bumabawi, mga kasari, sa alak. Dyan talaga medyo okay yung tubuan natin. Lalo na kapag na-sold out, talagang ang laking tulong mga kasari nung tinutubo natin sa ano. Kaya dumami din guys yung stocks ko ng Red Horse. Dati nag-start lang talaga ako sa isa. Pero kung mapapansin nyo ngayon, meron na po akong 3, 6, 9, 12, 15 cases. At pwede pa po yung dagdagan kasi may benta pa naman tayo dyan. Pero minamake sure ko din na hindi aabutan ng expiration. Kaya hindi talaga ako nag-i-stock ng sobrang daming case na mga 20 plus, ganyan. Kasi depende guys sa amount ng tao dito. Syempre, sa dami ng tao, ganyan. Kasi dito naman, hindi pa masyadong madami ang tao. Kapag may mga occasion, tsaka lang bumibenta. At pakonti-konti kapag mga regular days. Ayan, sa mga Red Horse, ganyan. So, yun lamang po mga kasari ang masashare ko sa inyo. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!